Mga wastong gabay para sakit ay maiwasan. Klinika on Air. Narito si Dr. Edwin Bien kasama si Andrea Bien. Okay mga kaibigan, good evening again at narito po muli tayo sa ating programang I'll Be Home for Christmas. No? Hindi po, dito sa Klinika on Air. And of course mga kaibigan, pag Mondays, siyempre pag Mondays ang usapan po natin ay tungkol sa wellness. Kasi ayaw naman natin ng puro tayo gamot-gamot. Tulad ni Kuya Ernesto, ayaw natin puro gamot ang iniinom. Gusto natin may mga natural din. Although maraming kaibigang mga medical director ng mga hospital yan, pero ang katawan natin ay hindi ginawa para po puro gamot na lamang. Yan. And of course, every Mondays, sasagutin po natin ang marami ninyong mga katanungan at ang mga katanungan po ninyo ay maaari po ninyo kagad i-text or itawag dito sa amin. Before that, pababatiin muna natin ang tumulong dito sa atin the last time na tayo po ay nasa London. Let us welcome Miss Andrea Bien. Hello! Hello everyone. Magandang gabi po. Thank you very much. Nadinig ko ang magandang usapan ninyo last week. Yeah, with Dr. Lala. Yes. Yes, congratulations. Thank you po. All the way sa London, nakikinig ako through Viber, ha? Opo nga eh. Oo, Kahit 8 hours behind ang difference. Yes, ang 6 p.m. kasi sa atin was 10 a.m. doon. Mhm. And that time, nagpapasalamat ako kay Tolitz. Si Opo. Tolitz ang natatandaan kong nag-assist sa atin, no? Thank you Tolit. Maraming salamat, Kuya Tolitz. At ngayon po, pagpapatuloy natin ang diskusyon natin tungkol sa mga wellness dahil ang topic natin ngayon ay December na? Yes. Bukas ba? December na? Okay. December what? Cold season illnesses. Yan, mga kaibigan. Kung kayo po ay medyo giniginaw-ginaw na at marami na kayong nararamdaman ngayong tag-ginaw tulad ng mga paghahatching, pag-ubo-ubo, ayan, paglalagnat, pagsisinat, at kung ano pa pong inyong mga problema, ay maaari po ninyong itawag o i-text dito sa amin. At ang ating pong mga numero ay... Ang ating pong text line number is 0977 3421644. Ulitin ko po, 0977 3421644, and meron din po tayong hotline na 412-0288, 412-0288. Ayan. So, pwede na po kayong tumawag, pwede na po kayong mag-text sa atin, and of course, kung kayo po ay interesado na makita po yung ating link, no? Meron po tayong link na http://atrimedia.com. Yung atrimedia is one word po yon, /broadcast-live. Yan. Makikita nyo po tayo sa ating website diyan. Okay. So, hindi mo ba napupunan ngayon, Miss Andrea, na talagang malamig na? Malamig. Paggabi po, malamig na. Umaabot ng 24 degrees. 24 degrees pa, Pero malamig pag umaga, medyo Pero alam mo ba sa Baguio, they were mainit. saying na umaabot ng umaabot ng 12 degrees Talaga po? Sa Baguio right now, umaabot daw ng 12 to 15 degrees, lalong-lalo na sa Benguet area. Sarap, no? Masarap. Sa Tagaytay, it's 18 degrees. Would you believe, dun sa napuntahan ko sa London, it was 1 degree. Wow, sobrang lamig. 1 degree. Alam mo nangyari sa akin? Talagang tumutulo yung dugo sa ilong ko. Yung pala yung nosebleed na tinatawag. Nakakatakot, Dr. Good. Nagtataka nga ako bakit dumugo yung ilong ko, no? Yung pala, kapag napakalamig, nagpuputukan yung mga maliliit na ugat sa katawan natin. I didn't know that, no? Although nakapunta na ako sa snow, pero iba kasi yung snow na malamig lang, iba tulad sa lugar na dinig ko, Chicago, ganun din. Malamig, tapos may buga ng hangin. Ang tawag nila ron, wind chill factor. Okay. Yung wind chill factor, kasi iba yung gumising ka, may snow at may araw. Yes. Malamig yon. Pero kapag walang hangin, kaya ng sweater. Pero kapag halimbawang malamig, Yes. at bigla kang hinanginan ng malakas, ito yung tinatawag nilang tagos sa buto. Grabe. Tagos sa buto, and one of the most common na nagiging karamdaman ng mga nandoon, Yes po, Dr. sa Good. baga.
sa baga. Mhm. Nagiging mahina ang kanilang mga baga at nagkakaubo-ubo sila. Marami kong mga Pilipinong nakilala doon. Oo, itong mga Pilipino doon medyo lumapit sa atin kasi nga naikwento natin na tayo ay manggagamot at Mhm. nagtanungan na nga sila sa akin ng mga karamdaman nila. Ang most common mga kaibigan na karamdaman, yung one step lower, mas mababa ng kaunti Okay. sa pneumonia, Ano to, Dr. Good? pneumonitis. Pneumonitis. Iba ang pneumonia eh. Yung pneumonia, pulmonya. Anong difference? Yan. Yung pneumonia, bacterial na talaga yan. Okay. When you say bacterial, may kasama na yung pag-ubo na ang plema, dilaw o berde. Tapos ang lagnat niya ng taas. Mhm. Ang taas-taas talaga ng lagnat niyan. Yung pneumonitis iba. Ang plema nito may ubo pero puti. Magkaiba pala yun. no? Puti yung plema ha, puti. So that means hindi pa bacterial to, viral pa lang to. Okay. Viral pa lang. Pero ganun din ang problema, hirap huminga, Mhm. masakit ang dibdib pag umuubo, Okay. may lagnat pero hindi ganong kataasan. Akala ko, Dr. Good, magkaparehas lang yun. Yan, pneumonitis and Pneumonia. pneumonia is a little bit different kasi yung pneumonitis, viral pa lang yan. Viral pala. Virus. Okay. Pag ito napabayaan, umabot ng 5 araw, Mhm. aabante yan sa pneumonia. Ngayon, itong pneumonia, ito ang kailangan ng antibiotics. Ngayon alam ko na. Yung pneumonitis, hindi pa kailangan ng antibiotics, pero kailangan nito na mailayo ka sa sobrang lamig. Mhm. Huwag itatapat ang inyong mga likod sa air condition, lalo na kung pinagpapawisan sila. Okay. Iiwas sa mga deyelo Na inumin? na inumin. Kasi Mhm. tulad mo, mahilig kayo sa mga deyelo, di ba? Opo. Na inumin. At saka kung maaari, ang hinihigop nila, wag soft drink, kundi yung mga warm o kaya hot tea na Tea. masustansya. Mhm. Yes. Ang pinakamaganda dyan sa tea, kung iyong pipigaan yan ng 1 o 2 piraso ng kalamansi. Yan. Yan. To make it healthy. Mhm. Kaya iniiwasan ko pong magreseta ng mga iced tea na nakikita po ninyo sa mga fast food center kasi karamihan doon asukal na lang. Di mo na po napakatamis? Yes. O, napakatamis nila eh. So, mas gusto ko pa yung tea na konting-konti lang ang sugar. Kung Mhm. maaari nga, honey pa. Mhm. And then, meron silang 1 o 2 kalamansi na pinipiga doon sa tsaa na malaking maitutulong sa kanila ngayon to improve their immune system. That's better, Dr. Good. Naman, di ba? And regarding medication, iniiwasan po namin mga kaibigan, baka mamaya kayo po may mga anak na inuubo-ubo, tapos antibiotic agad. Mhm. Iwas tayo sa antibiotic agad kasi nagkakaroon ng resistance ang bata. Okay. Anong dapat gawin, Dr. Good? So, sa umpisa pa lang, kapag ang mga bata na ganyan, kahit matanda, nag-uubo. At saka Mhm. ang kati-kati ng lalamunan. Naalala ko si Mr. Van Agos kanina eh. Aha. Nagmi-meeting eh. Ang Yes. ubo niya, hindi niya mapigilan, di ba? Grabe ang ubo. Allergic bronchitis kung tawagin yan eh. Kasi Mhm. nakasinghot siya ng allergic siya. Yung pintura nga, no? That's allergic bronchitis. Pwedeng mauwi yun sa pneumonitis eh. So, these kinds of people, ang kailangan nito mga kaibigan, high dosage of vitamin C. Tama. Napakaraming vitamin C in the market mga kaibigan. Hindi ko na po inirereseta ngayon yung ascorbic acid. Bakit, Dr. Good? Do you know what's the difference ng regular o natural vitamin C tsaka ng ascorbic acid? Hindi po. Pero alam mo that some people call vitamin C as ascorbic Yes, acid. I do. Oh, sige. Alam mo, ang vitamin C, nakikita yan sa anong halaman ang alam mo? Anong prutas ang mataas ng vitamin C for you? Orange. Imported ka naman. Local. Local, sumisingit si Jim. Meron siyang alam mo. Bayabas. Bayabas? Mas mataas ang vitamin C ng bayabas kaysa orange. May vitamin C pala yun, Dr. Hindi lang may Good? vitamin C. Mas mataas pa. Talaga? Mas mataas pa nga vitamin C ng kalamansi kaysa sa Kalamansi. orange eh. Now, the point is Mm. this. Yung vitamin C ng bayabas, ng kalamansi, at ng orange, kung imported ka talaga, Mhm. hindi yan ascorbic acid. Ano yun, Dr. Good? Natural vitamin C ang nilalaman yan. When you say natural vitamin C, ang kasama nito ay bioflavonoids.
Yan ang natural vitamin C. Okay. Plus, ascorbate. Magkaiba to sa ascorbic acid? Sa pangalan na lang eh. Yung isa may acid. Mhm. Yung ascorbate, walang acid. So, yung may acid, masakit sa tiyan, Dr. Good? That's right. And that's the synthetic Ah, one. Okay. Yan ang synthetic. Kaya Aha. yung binibenta nila sa mga butika na 500 milligrams Mhm. ascorbic acid, hanggang doon na lang ang kaya ng tiyan natin. Kasi pag lumampas ka doon, mahapdi na sa tiyan. Pero ang ascorbate, maraming klase ng ascorbate. May sodium ascorbate, calcium ascorbate. Kahit na 2,000 o 3,000 milligrams ang inumin mo, Pwede. kayang-kaya. Walang sakit sa sikmura kasi galing nga yan sa mga prutas tulad ng bayabas, orange, calamansi, Mhm. at lahat. Alam mo bang mataas ang vitamin C ng green leafy vegetables? Talaga? Oo. Like ano yan, Dr. Talbos Good? ng kamote. Hindi mo akalain na Hindi ko akalain. ang talbos ng kamote may vitamin C. Talaga? Akala mo puro citrus fruit lang ano. Akala Oo. ko. Kaya Akala ko nga, talaga. hindi natin dapat hinahayaang kumulo ang mga talbos ng kamote at iba pang mga gulay dahil dyan po ay masisira ang ating mga sustansya. Okay. So mga kaibigan, we'll pause for a few reminder. The time now is 6:50 ng gabi. A Trimedia Pro Incorporated. Mabuting paalala mula sa SSS. Layunin ng SSS na mga benepisyo ay agad na ibibigay sa panahon ng pangangailangan. Bilang miyembro, siguruhing kontribusyon ay laging sapat at on time. Mga loan ay mga pribilehiyong napakinabangan. Maayos na pagbayad nito ay pagsigurong sa muling pangangailangan, ito ay agarang maaasahan. Mabuting paalala po muli. Siguruhing nasa ayos ang ating SSS membership upang benepisyo at pribilehyo ay hindi naaabala. What can you say in 1 minute? BBC Minute at 7 GMT. BBC Minute with me, Vic and Dad. It's 9:30 in Mumbai. This is still a The BBC Minute is the world's news stories in 60 seconds. BBC Minute. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute. Weekdays on DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines. Hip na hip ang world of iQool. Instant cool na kakaiba. iQool ka lang, iQool ka lang. iQool menthol gum ang akin is bubble gum. Chill at the world of iQool. Cool na cool sa sarap. iQool ka lang, iQool ka lang. Get cool with iQool. Enjoy a different kind of cool with iCool. Cool na cool habang inuwiya. Cool na cool habang ikaw ay nagsasalita. iCool Menthol Gum. Minty, gummy, long-lasting nguya, long-lasting cool. iCool Mentholated Gum and iCool Cherry Mint Gum. Ladies and gentlemen, ito na siguro ang pinakamabilis na radio commercial mula sa IBU Fluid Medical 400. May Rapid 400 formula, kaya kumpara sa isang mefenamic acid, mas rapid kumalat, mas rapid tumalab, mas maagang magpaginhawa ng matinding sakit. Lipat na sa Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Ibuprofen is the generic name of Medical 400. If symptoms persist, consult your doctor. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng One Complete Wellness Center, your home for natural treatments and healing. For inquiries, call 709-5724. Mga wastong gabay para sakit ay maiwasan. Klinika on Air. Narito si Dr. Edwin Bien kasama si Andrea Bien. We're back. Advance Merry Christmas mga kaibigan. If you're driving right now, dahan-dahan lang po. At mag-ingat nga pala kayo, meron pong sasakyan na umuusok at humaharurot ng bigla na lang. Hindi natin babanggitin ang brand pero ako po kapag nakikita ko sa tabi ko sa sasakyan hindi ko po malaman kung uurong ako o lalayo Okay, so nagbabalik po tayo dito sa Klinika on Air with Dr. Good and Miss Andrea. If you're interested mga kaibigan na mag-text po sa atin ang inyong katanungan, hindi lamang tungkol sa mga problema ngayong Kapaskuhan, ngayon problema po dahil sa malamig na panahon at iba pong mga problema pa ay maaari niyo pong itawag or i-text sa amin. At ang numero po namin ay 0977-342-1644. again
0977-342-1644 Or hotline number. na 412-0288, 412-0288. Ayan, may mga pumasok na po tayo mga text mga kaibigan. So, we'll fire away para sagutin po natin isa-isa ang inyong mga katanungan dahil alam naman po ninyo, ang Klinika on Air ay hindi lamang information program. Ito rin po ay programa na nagsisilbi sa inyo. Parte po ng serbisyo natin ay ang klinika nga on air eh. Ibig sabihin, maaari po kayong kumulsulta on air. And we don't have to mention your full name. Gusto po ninyong banggitin na yung inyong first name lamang, and that is totally okay with us. Ha? Simulan po natin. From what number is that? Yes, from 0946-081-0106. Okay. Oh. Good evening, Doc. Ano po ang gamot sa sinusitis? Kasi po, minsan, pag umaatake na siya sa mga susunod na araw, aatakihin na ako ng hika. Okay, pwede yan. Ang sinusitis pwedeng mauwi talaga sa bronchial asthma. No? Although magkahiwalay yan, pero natitrigger ang bronchial asthma ng sinusitis. Do you have an idea kung asan ang sinuses natin? Asan ang sinus sa tingin mo? Hindi yan. Ang sinuses po natin mga kaibigan, ibig sabihin yan, mga butas yan sa bungo natin. Yung bungo is the skull, di ba? Eh hindi naman solid bone ang skull eh. Eh kung solid bone yan, ang bigat-bigat ng ulo natin. So ang ginawa po ng gumawa sa atin, yung ating skull, nilagyan niya po ito ng mga espasyo na may hangin sa pagitan. Ang tawag doon, sinus. Kaya lahat ng tao may sinus. Ngayon, dito sa noo natin, meron tayong dalawang sinus. Sa noo. Okay. Ayan. I think ang tawag dito is frontal sinuses. No? Sa gilid ng ating ilong, sa may pisngi, meron din tayo ditong sinus. Yan. Ang tawag dyan maxillary sinus. Maxillary. Tapos, pag bumaba ka ng gilid pa, dito sa may butas ng ilong, may dalawa ring sinuses dyan. May butas din dyan. Ang tawag doon, nasal, I think. Nasal. Or ethmoidal. Well, we're not very sure, no? But may mga butas tayo dyan. Ngayon, yung sinus na yan, hangin ang laman. May pagkaminsan, nalalagyan niya ng sipon. Okay. Yung sipon, imbis na kimkimin at itago mo, dapat nilalabas yan. Eh may mga ibang tao, pag konting sipon, lalo na yung mga anak nilang bata, pinapainom kagad ng mga gamot para huminto yung pagtulo ng sipon. Eh nandyan sa sipon yung virus eh. Eh kung hindi mo yan palalabasin na sipon na yan, eh nandun lang siya sa loob, abay magiging bacterial infection na yan, yan ang sinusitis. Nakuha mo na. Nakuha ko na. So, itong payo ko sa iyo, Miss Andrea. Kapag ikaw ay tumutulo ang sipon mo mula ilong at sumasayad na sa labi mo, hayaan mo lang. Hayaan mo lang. Huwag mo papansinin. Kailangan. Huwag punasan. Oo, kailangan tumulo yan. Baka tutulo sa loob. Huwag mo rin dilaan. Okay. Well, yung first 3 days is okay na sinisipon-sipon sila. Singa lang, ang sagot dyan talaga panyulito. Okay. And a lot of water. Yan, a lot of fluids and fruits. Kapag halimbawang lumampas na po ng 3 araw at ang sakit-sakit na ng ulo ninyo, then that is called sinusitis at maaaring ang doktor ay magreseta ng karampatang antibiotics na. So, payo ko, yung first 3 days, huwag mong pansinin. Okay. Hayaan mo, naglalakad ka, tumutulo yung sipon mo. Okay lang. Di ba maraming mga bata ganyan? Sa mga batang riles, ang sipon nila tumutulo hanggang labi. Minsan pinapahid nila hanggang tenga na. Okay, so that's sinusitis mga kaibigan. Ha? Alright, next question. Yes, next question from 0910-573-4145. Okay. Good evening, Doc. Tawagin niyo na lang akong Steph. Hi, Steph. Doc, tanong ko lang kung yung cancer ba pwedeng inheritance? Kasi marami sa lahi namin namatay dahil sa breast cancer. Yung tamang word is not inheritance. I would say genetic. Genetics. Kasi when you say inheritance, kayamanan ito na pinamamana eh. Ang cancer hindi yan kayamanan eh. Pero seriously, Steph,
Yes. Kung naaalala mo yung kaso ni Angelina Jolie, naalala mo yun, Miss Andrea, no? Yes. Yung mother niya Mhm. may breast cancer, I think, or something, no? Yes po. So, ang ginawa ni Angelina Jolie was, nang makakita ng bukol sa dibdib niya, pinatanggal na Pinatanggal. niya. Yeah. In fact, hindi lang yun. I think nagpatanggal na rin yata siya ng ovaryo at matris eh. Oh, wow. O sa loob kasi hindi naman na siya manganganak eh. Nakapanganak na siya ng Mhm. ilang bata eh. Ang punto rito kasi, yung hormones na sobra-sobra ay maaaring maging bukol talaga sa dibdib o sa ovaryo o sa matris ng babae. At may mga genes na naipamamana mula ina o mula lola hanggang sa babaeng anak. So, the answer to Steph is yes. Mhm. Lumalaki ang tsansa na magkaroon ng breast cancer ang anak kung sa kanyang ina o lola ay mayroon. Mhm. Okay. Okay. From 0932-685-7761. Good evening po, Doc. Tanong ko lang po, bakit po pagkagising ko, laging mataas ang sugar ko? Umaabot ng 155 to 165 sa tanghali at sa gabi 140 to 145. Take po ako ng gamot, isa sa umaga. Metformin. Kalahati sa tanghali at sa gabi. Mr. Rolando po ng Baliwag, Bulacan. Oy, Mr. Rolando, ibig sabihin baka hindi na po tumatalab sa inyo yung metformin na reseta ng doktor ha. Kasi yung 150 at 140, mataas po yan sa normal. 110 lang kasi sana ang normal eh. At most baka 120. So in this case, Mr. Rolando ba? Yes. Baka po hindi na kayo tinatabla ng gamot na yan. May mga resistance din kasi na nade-develop lalo na sa mga diabetiko. Payo ko po, sabihan niyo yung doktor niyo para mapalitan po. O kaya baka kailangan i-adjust o dagdagan o ayusin ang dosage. Kasi kapag napabayaan niyo po na mataas ang inyong sugar, 140 over 150, alam mo nangyayari? Lumalapot ang dugo. Ang diabetiko, pag malapot ang dugo, pag nagsugat ang paa, mahirap gumaling. Tama. Hindi lang yon, marami sang komplikasyon ng diabetes. Pwedeng magkaroon sila ng problema sa mata, katarata o retinopathy. Ano yung retinopathy, Dr. God? Pagkabulag. May mga pasyente tayo na yung isang mata niya bulag na dahil nga malapot yung dugo, nagbabara sa ugat. Hindi lang sa mata nagbabara ha, pwede magbara sa puso. Pwede ring magbara sa kidney. So, nakakita po tayo mga kaibigan nung tayo'y nag-aaral pa. Matagal na yun ha. Mga 25 years ago na yun. Nag-autopsy po kami ng diabetiko eh. Tiningnan namin yung kidney eh. Alam mo itsura ng kidney? Nakakita ka na ng kidney sa palengke? Yes, Dr. Good. Yung kulay brown na parang Yes. bilugan, ano? Mhm. Nung inotopsy namin yung diabetiko na ang sugar niya napakataas, hindi kontrolado, Mhm. akala mo ang itsura ng kidney niya parang banana Q. Nakakita ka na ng banana Q yung tinitinda sa kalsada? Itim. Hindi Brown. Brown siya, pero may asukal na bilog-bilog sa ibabaw. talaga? Oo, asukal talaga. Pwede mo ngang dilaan eh. Matamis nga eh. Ganun pala yun? Ganun ang itsura ng kidney niya. Punong-puno talaga ng asukal na bilog-bilog na akala mo yung bilog-bilog sa naipon sa banana Q. Tapos makintab-kintab pa siya. Kasi asukal Wow. makintab yan eh pag pinirito. Yes. Ganun ang itsura. Kaya ang ihi ng mga diabetiko, nilalanggam eh. Mhm. Kasi nga matamis yung kanyang kidney. Ayan. So payo natin Grabe. kay Mr. What's his name? Mr. Rodolfo. Sir Rodolfo ng Pasay, no? Yes. That's right. So Mr. Rodolfo, balik po kayo sa inyong doktor. Baka sakali may kulang na doon sa gamutan po ninyo, ha? Alright, next question natin before we take a break. Yes, next question is from 0933-596-9257. Okay. Magandang gabi po. Mhm. Napakinggan ko po kayo sa radyo. Salamat po. Lalaki po ako, may bukol ako. Saan? Nasasalat dibdib ko. Uy. Lalaki ha? May Lalaki bukol sa dibdib. po. Oh, sige. Nawawala po siya at bumabalik 3 times na pabalik-balik. Ano po yun? Ito, mabigat po ito ha. Hindi niya nabanggit kung ano edad niya, no? Hindi po eh. Okay. Hindi common sa lalaki ang may bukol sa suso. Sa babae, pwedeng mangyari ang bukol sa suso related sa menstruation. Okay. Halimbawa, may mga menses na panahon siya, nagme-mens siya, normal na nagkakabukol minsan sa dibdib ang babae. Pero nawawala din, Dr. Good, no? After menstruation. Mhm. Normal sa babae yon. Normal. Ang lalaki walang mens eh. Mhm. So wala siyang dahilan para magkaroon siya ng bukol sa dibdib.
So, paano yun? So, ang lalaki, kapag may bukol sa dibdib, at ito ay hindi rin lang mga simple cyst. Mhm. May mga cyst kasi na dahil sa taba lamang, no? Sa fats. Okay. Pero tunay na bukol talaga. Dapat patingnan niya yan sa doktor. Kasi minsan, yan ay nagiging cancerous na. Yan. So, napakahalaga. So, we have another question dito, and this time naman sa ating big screen. Okay. Yes. Hi, Doc. Ang cholesterol ko ay 7.90. Di pa ako umiinom ng statin. Statin, okay. Anong mainam na herbal? Thanks, Jo. Okay. Hi, Jo, wherever you Hello are. po. Oo. When you say statin, reseta yan ng mga doktor para sa mataas na kolesterol. Tulad mo, medyo mataas na yun sa'yo. Ang problema sa statin, ito'y maganda, nabibili sa butika, kaya lang, kapag lumampas ng mga 3 buwan, yung iyong pag-inom ng gamot, pwede niyang sirain ang ating atay. So, itong payo ko. Generic, Jo, ang babanggitin ko, pero nabibili sa butika to ha. Yung malalaking butika ha. Alam mo ba sa New Zealand, hello Mr. Perry. Hello, Mr. Perry. Taga New Zealand yan. May nadiskubre sila sa New Zealand, ang nakakainis lang, galing sa Pilipinas yung nadiskubre nilang halaman. Ano po ito, Dr. Good? Tubo. Alam mo yung tubo? Tubo. Sugar cane. Alam mo yun? Sugar cane. Alam po. Di ba ang kinakain natin sa tubo, yung gitna lang, ginagawang asukal yun eh. Mhm. Yung balat nun, nakita nila, merong, yung balat nung kulay violet, di ba? Yes. Meron minsan puti-puti. Mhm. Yung puti-puti doon sa balat. Okay. Sa New Zealand, kinayas nila yung kulay puti-puti na basurang yun sa balat. Mhm. Inaral nila. Nakita nila natural way to bring down cholesterol. Wow. Ang gagaling. Balat la. Alam mo saan nila in-import? Galing sa Tarlac. Talaga po? Dinala nila sa New Zealand. Ginawa nilang tableta. Pinabalik dito. Ang pangalan na Polinol. Yan ay generic name, no? Polinol. It's a natural anti-cholesterol agent. Galing pala yun sa tuba, Dr. Good, no? Tubo. Hindi Tubo. 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 Tuba, ano yun? Alak yun. Tubo pala, tubo. Tubo. Sugarcane wax. So, it's a very good natural herbal product. It's a generic name na pwede nyo pong puntahan sa anumang leading drugstore. Ang pangalan po nun ay, I think, Polinol. Polinol. You can take that nang walang side effect kasi it's all from natural. Okay, next. We have one more. Yan, mag-pause muna tayo for a few reminders mga kaibigan. Dumadami po ang ating mga texters and questions and we'll be right back. The time now is 6:30. This time check is brought to you by IB Fluid Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Yung dalawa kong anak, naku, sports ang hilig nila. Yung isa, football, varsity. Isa naman po, volleyball. Pangarap nga niya maging Philippine team eh. Masayang masaya ako na pareho silang mahilig sa sports. Dahil alam ko, dahil sa sports, hindi sila mawawala sa mundo. Kilalanin ang PBA Party List sa Facebook at sa pbapartylist.com. Ikaw ba ay nakikinig sa DZRJ 810 araw-araw? Pwes, eto na ang isang pasasalamat namin sa inyo. Mag-text sa inyong greetings o mensahe sa 0917-798-8910. Huwag kalimutang ilagay ang inyong buong pangalan, address, at magkaroon ng chance manalo ng isang brand new Nextbook Android tablet. Makinig at manalo mula sa himpilan ng bawat Pilipino. Handog sa inyo ng 8Try Media Broadcasting Corporation. This program is brought to you by 8Try Media Pro Incorporated. Mga wastong gabay para sakit ay maiwasan. Klinika on Air. Narito si Dr. Edwin Bien kasama si Andrea Bien. And we're here mga kaibigan, still nagpapatuloy pa rin po ang ating talakayan sa Klinika on Air tungkol sa inyong mga questions na itinetext po sa atin. And we are playing some Christmas songs para po ma-relax naman kayo. Whether you're driving, alam nyo ginawa ko, bumili po ako ng maliit na transistor. Dala-dala ko sa bag ko. Yung transistor na yun, para hindi naman ako puro cellphone. Nakikinig na lang ako sa radyo. On the way home, whether ano man ang sinasakyan po ninyo,
Di ba? Yung maliit na transistor, Wow. wag lang yung malaki. Mhm. Maganda yun, Dr. Maganda Good. yun. So at least may natututunan na kayo and we hope we entertain you a little bit. At least wag po kayong kakaligtaan. Pag alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, tumutok lamang dito sa DZRJ from 8trimedia.com para po sa inyong klinika on air. And of course, pag Mondays, ang pinaka interesado po sa mga wellness, dito po ninyo matatagpuan. Mhm. Alright, so patuloy natin na Miss Andrea ang ating mga questions. Yes, another question, Dr. Good. Good evening, Doc. Tanong ko lang kung anong pwedeng inumin sa anak ko. Laging kinakabag at hindi araw-araw dumudumi. Laging matigas ang kanyang dumi. Job po ito ng Antipolo City. Okay, the problem there is, ito nakikita ko sa maraming mga nanay-nanay out there. Kapag ang anak po ninyo ay dumidede pa o naggagatas pa, sa kagustuhan po kasi ninyong tumaba ng husto yung inyong anak kasi cute-cute nga naman, ginagawa ninyong malapot yung gatas. Ang tendency, pag malapot ang gatas, nagiging constipated ang bata. At iiyak yan ng iiyak kasi nagkakaroon siya ng kabag. Mhm. So the solution there, the simplest solution, is to give your child yung pong pina-blender na prutas at gulay. Meron akong formula, nako very successful. Ang tawag ko doon, M&M. Anong ibig sabihin nun, Dr. Alam mo yung Good? M&M? Ano yun? Malunggay? Exactamente. Ano yung isang M? Mango. Wow, masarap. When you mix mango and malunggay together, yung malunggay po ninyo ay pinaibabaw ng konti sa kanin na iniin-in. Steamed para malambot na. And then yung mango nyo, hinog. Okay. Ibe-blender nyo yan together. If you give that to your child, ay ang ganda ng pupo ng inyong anak, tanggal pati kabag. Paano kung nilagyan ng gatas, Dr. Good? Wag lalagyan ng gatas. So, Joe of Antipolo City, yan ang solusyon ko sa iyo, no? Para malambot ang kanyang tiyan, maganda ang kanyang pagdumi, is at least bandang hapon, ipagtimpla mo ang anak mo ng M&M. Mango with malunggay, ibe-blender mo yan, kahit nakalahating tasa lang. If you do that every day for 1 week, ang ganda na ng pagpupo ng iyong anak. At naiwas mo pa siya sa maraming mga tableta. Okay. Some more questions natin? Yes, from 0926-520-0331. Good PM, Doc. Tanong ko lang po, pag namumutla ba, does it mean mababa ang dugo? Thanks and more power po. Pwede. Mababa ang dugo, you mean mababa ang blood pressure? Below 120/80? Pero may isa pa, maputla yung dugo, mababa yung hemoglobin, hematocrit, at saka red blood cell. Alam mo, Miss Andrea, marami Yes po. nagkakamali. Yung iba, akala nila, yung high blood, hindi pwedeng maging anemic. Ikaw, what do you think? Dati po, ganyan ang akala ko. Yung high blood, kinukuha yan, at saka low blood, doon sa pang-blood pressure sa braso. Okay. Yung pagiging anemic, kinukuha yan pag tinusok ng karayom, yung dulo ng daliri mo. Magkaiba yan, kasi yung pagiging anemic, ang sinusukat yan, yung pula ng dugo. Yung blood pressure, ang sinusukat yan, yung pagbomba ng puso. Okay. So wala siyang connection. Pwede kang high blood, 160/90 ka, pero pag tiningnan ng dugo mo, malabnaw. Yan. So, ang sagot ko dyan sa question na yan is, kung maputla ka, that means malabnaw ang dugo mo, mababa ang hemoglobin, hematocrit, at saka red blood cell mo. Ang kailangan mo dyan, hindi ferrous sulfate. Ano, Dr. Good? Maraming pagkakamali ang ferrous sulfate na yan. Ang kailangan mo dyan is iron mula sa green leafy vegetables. Nanggagaling yan sa mga talbos-talbos ulit. Kangkong, kamote, malunggay, alugbate, paborito ko yan, pechay, and mustasa, pwede yan. Okay? Okay. Alright, next question. Next question is from 0905-393-5226. Doc, good PM po. Ilang beses na din po ako nahimatay at nangisay. Nangisay? Nagpasuri sorry po about that. ako sa mga doktor. Oh. Ang sabi po, epilepsy daw po ang sakit ko. Uy, sorry to hear that. Wala Epilepsy. naman po kaming lahi ng ganon. Okay. Ano pong pwede kong gawin? Okay. Well, I'm sorry na natawa po ako doon. No? I thought kasi nahimatay ka lang dahil nag-break kayo ng boyfriend mo. Okay. But epilepsy,
can happen kahit wala sa pamilya nyo. Minsan nangyayari ang epilepsy kapag nung bata ka, lagnatin ka ng lampas 40. Ang tawag doon, febrile convulsions. Lagi kang nilalagnat. Nakalakihan mo na wala sandali yung pagkukumbulsyon mo, pero pwede siyang umulit kahit na teenager ka na. Yan. Pangalawa, kapag ikaw nung bata naman, malikot at inuuntog ng noo mo yung kanto ng lamesa. Mga bata ganyan eh. Ang gusto nilang inuuntog yung noo nila eh.